So, nami-miss mo ba? Sino ba yun? Miss ko yung Lord's Toe. Oo, nami-miss ko yung Lord's Toe. Kasi ang sarap talaga no, ng egg tart. Promise. Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Happy Valentine's, Nico. Happy Valentine's. Saan ba ang date natin? Well, ano ba? Magtitinda ako ng brownies. Tama. Oo. Yan talaga yung isa sa mga mabentang, 'di ba, occasions na for those na nagbebenta ng pastries, which is Valentine's bukod sa Christmas. And surprisingly, every Mother's Day din, mabenta rin ng mga pastries. Yan. As a special episode for Valentine's, meron tayong Valentine's episode but ito yung special episode na exclusive sa ating YouTube channel. Ang gusto ko itanong sa'yo is, ano ba nagpapakilig sa'yo, Nico? Ayun na nga. What makes me kilig? Ano ba? Ang arte naman yung what makes me kilig. Ano yung What nagpapakilig makes, sa'yo? oh, what makes me blush? Blush on joke. Yung ba yun? Sabi nga ko pa may blush on. Hindi. Oo. Akin parang kumbaga yung love language yan, di ba? Parang Ah, ganon, yeah. Oo, love language related to that. Yes. ang pinakaano ko kasi dyan, word of affirmation talaga. Ayun. Mm. Kaya nga madali ako mauto eh. Joke. Yun Madali talaga. kang mabola. O madali ako mabola. Madali akong maloko sa mga salitang ano lang. Ayun, words of affirmation. Mga validation, ayan. Yan yung parang nagpapaano sa akin, nagpapakilig. Or nagpapaboost din ng ano, ng self-esteem. Parang feeling ko na I feel seen, gano'n. Pag nasasabihin ako ng magagandang salita. Ganun. Tsaka hindi lang siguro ano, hindi lang words na affirmation na yung mga magagandang salita parang ano din, parang yung mga simpleng salita na parang pag naalala ka, yung kamusta ka na, ganyan. Yung mga simpleng ganun lang, kamusta ka na, Ah, kamusta yung ginawa mo, mga ganon. Doon pa lang, na ano na ako, na kinikilig na ako. Ayun. Doon pa lang sa mga ganon. Halimbawa, alam niya na may pinuntahan ako or may ginawa akong something. So, tapos kinakamusta ako. Parang simpleng bagay lang siya, pero alam mo yon, di ba? Kasi alam niya, natatandaan niya Kaya, doon ako, medyo kinikilig sa mm. mga matatamis na salita. Ayan. Naintindihan kita, no, na yung mga pa-good morning, mga pa-kumusta na, kamusta ang araw mo, nakakakilig talaga yon. Kasi it's a sign na iniisip ka niya, no? Especially kung alam niya na meron kang lakad or meron kang inasikaso, tapos kakamustahin niya kung anong nangyari dun sa lakad mo. Di ba? Nakakakilig yon kasi it means na may concern siya sa'yo. No? At in my case, somehow related to that, ang masasabi ko na preferred kong love language na natatanggap ay acts of service kasi marami akong masyadong ginagawa sa buhay. So any help that I can receive is highly appreciated. Kaya I think yun yung medyo mataas sa ranking ko ng love language. Although lahat naman gusto ko siya, but number one would be acts of service. Pero hindi naman kasi kailangan na sobrang laking act of service. I always say that the little things are not so little at all. Ibig sabihin yan, kunwari, simpleng kakain kayo sa labas, tapos siya yung kukuha nung kubyertos or ikukuha kanya ng tubig, Ah, napakalita bagay pero nakakakilig yon, di ba? Mga little acts of kindness na in-anticipate niya na kung ano yung need mo, tapos gumagawa siya ng paraan
So, yun yung nakakakilig sa akin. And I remember a particular quote or scene from Last of Us. Napanood mo ba yon yung TV series na Last of Us? Hindi ko siya natapos, parang nasa third episode lang ako. Nasa list ko pa siya na tatapusin ko. Oo. Yeah. So ako as a gamer, naging fan ako nung TV series also because napakaganda kasi nung kwento nun. But there was a particular episode doon na sinabi na paying attention to things, it's how we show love. And sobrang nakarelate ako doon dahil katulad nung sinabi mo kanina, yung naaalala niya, yung mga sinabi mo, may mga natatandaan siya ng mga details tungkol sa mga naikikwento mo at pinapakita niya na nakikinig siya sa'yo, then malakas makakilig yon. And it's, for me, it's a great way of showing that you love a person. Halimbawa, meron kasi akong kaibigan na ikwento niya sa akin na pag nagtitimpla siya ng kape, hindi 3-in-1, yung instant coffee, kalahating kutsarita, 2 kutsaritang asukal, tapos 1 kutsarang gatas, no, powdered milk. Yun yung usual niya na timpla ng kape. And minsan meron siyang parang naging jowa or naka-steady. Lumalong term naka-steady. Without him telling kung ano yung preferred niya na timpla nung kape, naitimpla siya ng kape the way that he likes it. Kasi from observation, nakita niya na ganun siya magtimpla ng kape. Tapos nung pinagtimpla siya nung kape, ganun yung ginawa. So, paying attention to details, paying attention to things, that's how you can really show that you care for the person. That's how you can show that you love a person. And para sa akin, malakas yung dating nun. The little things are not so little at all. So yung mga small acts of kindness, small acts of concern, and yes, minsan yung simpleng tanong na kamusta ang araw mo? Kamusta Diba? ka? Malakas yun makakilig. Parang kasing minsan, paano ba? Meron kasi ako dating nakadate. Ayun. Parang may random lang siya na parang nangamusta, ganyan. Siyempre parang ikaw, di ba? Parang kikiligin ka na doon. Kasi yun nga, paying attention nga. Kasi din siya eh. Hindi lang siya yung malit na bagay. Kumbaga, effort din yung nagpe-pay ng attention eh. Di ba? Parang, ibig sabihin, talagang, gusto mo yung tao or interested ka dun sa tao. Kaya, nagpe-pay ka ng attention sa kanya, di ba? So, ayun yung mga maliit na bagay. Pero, para sa'yo, hindi siya maliit eh, di ba? Ako in my case, naalala ko, nasa mall kami nung dinidate ko. Tapos, for some reason, naglalakad lang naman, napalinger ng konti yung tingin ko sa Dairy Queen. Kasi isa talaga yun sa mga favorite ko na dessert or kinakain kapag nasa mall, no? So, shout out sa Dairy Queen. But anyway, we were on our way to magmerienda or early dinner yon. So, nagmerienda kami and then after namin kumain, sinabi niya, tara Dairy Queen tayo. And nag-light up yung face ko and syempre sa loob-loob ko, sinabi ko na, wow, alam niya yung gusto ko. But sinabi niya eventually, nakita ko kasi kanina, medyo napatingin ka doon and I'm assuming na gusto mo mag-Dairy Queen after natin kumain. Ganyan din akong kwento. Ano naman siya, yung Lord's Toe na tart, egg tart yun, di ba? Oo, sarap-sarap na, favorite ko din yan. Yung Lord's Toast na egg tart. Tapos, one time, lumabas siya. So, hindi kami magkasama. Tapos, nagpunta siya ng mall. Then, nakita niya yung egg tart. Pinicturean niya, tapos sinend niya sa akin. Pero hindi Lord's Toe. Yun nga lang, hindi Lord's Toe. Tapos sabi niya, naalala niya daw ako. Favorite ko daw kasi yung egg tart. O, diba? Parang sinong hindi, doon.
kikiligin doon. Kasi Totoo. naalala ko yung mga gusto mo eh. 'Di ba? So, ayun, akala ko. Akala ko, yun na nga. Basta yun na yun. Oo. Huwag kayo iiyak. Pay to your attention, di ba? So, ayun. Naloko. Joke lang. Ikaw Naloko ba? naman, oo. Joke. Hindi naman. Pero yun nga, kasi naalala niya yung mga gusto mong pagkain, ano pa ba? Minsan na, alam niya yung mga gusto mong gawin, ganun. Di ba? So, So, nami-miss mo ba? sino ba yun? Miss ko yung Lord's Toe. Oo, nami-miss ko yung Lord's Toe. Kasi, ang sarap talaga no, ng egg tart. Promise. Para sa akin, kahit na hindi nag-progress yung relationship, no, dun sa kinikwento mo, I think masarap pa rin balikan yung mga moments na napakilig ka niya because it's one way of knowing yourself na ganito pala akong tao. And by knowing yourself better, mas alam mo kung paano mo ipapakilala yung sarili mo sa ibang tao. And also, alam mo rin kung ano yung mga weaknesses mo. So, you can also improve on the aspects na sa tingin mo ay kailangan ng improvement. Katulad nung sinabi mo na words of affirmation yung gusto mong nare-receive na love language, yung nagpapakilig sa'yo. Pero, you're also aware na dapat hindi rin tayo madaling magpa-loko or hindi ka na madaling makuha sa mga matatamis na salita. Kasi ano pa rin, actions speak louder than words pa din talaga. Tama naman, tama. Kailangan consistent. Pag may ginawa ang isang tao na kinilig ka, i-savor mo yung moment. May tendency kasi tayong mahiya, tapos i-deny na uy, hindi ako kinikilig sa ginawa mo. Pero para sa akin, mas masaya na aminin mo, sabi mo, uy, ano ba, kinikilig ako dyan sa ginawa mo. Kasi, mas na raramdaman nung tao na gumawa no, na na-appreciate mo din yung effort nila. At saka, mas madalas silang gagawin yun kasi alam niya na kinikilig ka doon. So, mas marami kang moments na kikiligin. So, kapag may ginawa ang isang tao na kinilig ka, sabihin mo sa kanya. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.